blood. 80/50 ang BP. Ano nangyari yun? Gagawin? Hindi, ikukuhan pa siya. Ikukuhan ba? Na-observe pa. Ayan. Hindi na nga nakaano kanina eh. Dahan-dahan, mami. Galing kaming church. Ano ba yan? Nasa church po kasi kami mga amigo. Tapos biglang si Lola Eden bigla na lang sobrang init sa church. Nice ko lang sa akin. Nasa emergency kami. Grabe, nervous ako kasi habang sa church kami, sobrang init kasi. Ngayon si Lola Eden nahihilo daw. Ngayon, bigla na lang siya napadukdok. E di, sabi ko, debut na ako sa sakyan. Tapos sabi ko sa mami, tara na, di ko muna sa sakyan. Ngayon, lumabas ako at walang parking nung kailangan i-park. Patapos na yung service sa church, tapos biglang si Lola Eden biglang lang dumukdok. Sobrang init po kasi mga amigo. Ngayon punta ako diretso ako sa may sasakyan. Pag sakay ko sa sasakyan, tapos si Lola Eden sasakay na, hindi na siya hindi na siya makalakad. Tapos inano lang siya ni Sis May tsaka ni Lenden. Eh ngayon, tingin namin high blood kasi nung last week nagpa-check up kami nila Kuya Beljun. Kasama siya. Siya talaga pina-check up namin bago check up talaga sabay-sabay kami tatlo ngayon. Ngayon, okay naman yung meron lang siyang binagong gamot. Meron binago sa gamot ni Lola Eden kagaya ng gamot ko. So, ito na yung gamot niya kagaya ng ito na yung iniinom ko. Ngayon, habang nakabiyahe kami, hindi siya makausap. Tapos nung nalamigan, ninervous ako. Buti malapit yung hospital dito sa amin. Kaya lang hindi makagula pa si Lola Eden kanina, hindi makalakad. Gawa ng siguro hilong-hilo. Sobrang init po kasi sa church. Syempre pagka matandang ganon, hindi iba yung init kasi kanina, sobra. Tapos para ka masusuffocate. Uminom naman siyang gamot. Hindi talaga siya pwede ng kaya sa mga libot-libot namin, hindi naman namin sinasama si Lola Eden kasi nga matanda na. Nakaka-nervyos. Habang nagdadrive ako hindi ako mapakalit, tingin kasi ayaw na patulugin, huwag na matulog. Kaya ako talaga nag-regular ako nagpapa-check up pagka kailangan magpa-check up. Si Lola Eden nga muna inuuna namin check up, dapat talaga kami tatlo hindi nagpa-laboratory si Kuya Benjon. Kaya ako may laboratory na ako, may kulang na lang ako itetest. Si Lola Eden ang pinauna namin. Ngayon ibabalik namin yun sa doktor niya kasi nahilo. Hindi ko alam kung ano ayaw magsalita Sobrang taas ng ng BP niya, malamang. Kasi nung nakaraan nagwa 190, 180, kaya chine-check siya ng doktor.
Tapos may Alzheimer pa siya, di ba? Tapos mga amigo, si Lola Eden hindi po halos natutulog. Minsan pag madaling araw makita mo siya, gising. Ayan. Kaya habang nagdadrive ako, nervous ako. Huwag daw patulogin. Tapos pinainom ng tubig. Nung pinainom ng tubig, medyo okay. Kaya lang, nakapagsasalta na siya nung medyo nakapagsalta na nung nakainom ng kaunting tubig. Yung natatakot ako yung kung sa emergency ano ko na papakiramdam kaya si Lenden na sumama. Ba yan? Kaya nung kaya marami katanong bakit hindi namin na sinasama si Lola Eden sa mga travel gawangan niyan, yung hilo. May edad na kasi siya. Tapos may Alzheimer pa. Kaya hindi namin talaga sinasama. Tapos ayan, ngayon diretso kami dito. Buti pa malapit po yung namin dito, yung ospital. Tapos na-traffic pa ako dun sa may kanto doon. Abay, na-traffic pa ako. Tapos sabi ko emergency. Syempre hindi ko naman na mabibidyo yun. Dahil hindi ko na maiisip yun. Mga ganyan pagka nasa emergency ka na. Kaya nervous ako, natatakot ako kasi di ba mayroon na kaming experience kanya kay Pogi na stroke, ganyan. Si Lola Eden naman wala naman siyang wala siyang pagka sabi niya nahihilo siya. Mamaya wala naman siya nararamdaman, ganoon. Kaya sa paano hindi naman halos nagkakakain, napakahinang kumain. Kaya ayun. Naalala ko naman si Lennon. Naawa kay Lennon kasi diba siya na mag-isa yung tatay niya wala na, yung kapatid niya wala na, tapos si Lola Eden na lang. Kaya lagi kong kino-comfort yan si Lennon. Pagka talaga diba siya mag-isa lalo nung nawala yung tatay niya at saka yung kapatid niya kasi mag-isa na lang nung dalawa na lang sila, tapos dalawa lang sila magkapatid, lalo nung nawala yung kapatid niya. Talaga sobra yun yung pinaka sa buhay namin kasi malapit ako sa pamilyang ko. Sobrang lapit ko sa pamilya ko. Never ako nagkaroon ng problema kay Lola Eden tsaka sa tatay niya. Sobra. Ako yung napakaswerte ko sa biyanan tsaka sa bayaw. Never. As in parang mga kapatid. Parang kapatid ko yung kapatid ni Lene. Tapos yung nanay tatay niya parang nanay tatay ko rin. Basta sobrang swerte ko sa kanila. Na never ako yung nagkaroon ng problema. Tagal ko tumira sa kanila. Almost mula pagkabata ni Kylie, doon ako naka-stay sa kanila. Hindi kami naggumagastos sa pagkain, kuryente, tubig, hindi kami gumagastos, ganoon. Basta alagaan lang namin kasi dati wala akong trabaho noon nung umuwi kami ng Taiwan. As in, sobra, puro yung si Mami Lola din nag-provide. Tapos, siyempre yung mga gamit gastos sa bata, sa amin, pero sa bahay, wala. Tapos, nagkatrabaho pa si Mami nun, wala kaming problema. Never, hindi kami yung magtatalo, walang ganyan. Basta sobrang blessed ko sa family na to. Tapos kaya si Lenlen yun, naawa ako minsan pagka naalala niya yung yung kapatid niya, tsaka yung daddy niya. Si daddy sobrang bait nun. So ayan,
Nagulat na lang ako kanina, sa offering na tayo sa offering. Tapos maya biglang dumukdok na lang si Mami. Tapos sabi niya nahihilo daw. Abay nung lalakad na hindi na makalakad. Tapos buti nandun si Sis May. Tapos pagkayari tsaka si Lenlen, kinuha si Lola Eden. Tapos dire-diretso kami dito. Buti na lang, napakalapit ng ospital. Tapos buti nadala agad namin. Kaya lang, hindi na makapagsalita si Mami. Ginigising namin, huwag kang matulog. Sabi namin gano'n. Ngayon, ewan ko, sigurado may mga test na gagawin dito. Sana naman okay si Lola Eden. So, yun po, babalitaan ko po kayo mamaya mga amigo. At pupunta po ako sa emergency, bawal po kasi mag-vlog doon. Bawal mag-video doon. At may message ang niya sa akin, 80/50 daw yung blood pressure. Mababa, ano? At ganun, high blood siya. 80/50 daw yung blood pressure, tapos sugar 149. So, mataas ang sugar. Tama ba? Pag 149, mataas ang sugar. Yun daw ang ano. Tapos sinuwerohan daw siya. Yung sana naman hindi ma-stroke. Bumaba ang sugar. Napakatrabaho po naman pagka nasa ospital, talagang mahirap. Sunduin ko na lang siguro muna yung mga bata. Nasa church pa po sila Sunduin ko siguro muna para at least maayuhig yung mga bata. Wala namang mag-ibang mag-asikaso, kami lang Nililin. Actually, alis dapat kami yan every Sunday kasi family day. So lumilibot kami every Sunday. Nagpupunta kami sa nagmo-mall kami every Sunday. Tapos kung hindi naman sa mall, sa may resort kami, doon kami naglilinis. Basta family day. Banding ng family. Ngayon sa nangyari, pahinga muna sa bahay. Bahay lang siguro muna. Yung mga bata, iyahatid ko. Kasi nasa church pa sila nakakapag-alala pagka ganyan kasi nervous ako pag ganyan. Lalo na yung si Mama nung nagkaroon na si Mama na dinala namin yung nangyari sa kanya, dinala namin sa ospital. Ganun siguro talaga pagkatandaan na. Sobrang pagtanda, ganun siguro talaga. So ayan po mga amigo, babalitaan ko po kayo at nandun po sa tingnan ko po. Babalitaan ko po kayo kung ano po yung sitwasyon ni Lola Eden. Nangyari? Low blood. 80/50 ang BP. Kailan nangyari yun? Gagawin? Hindi, ikukuhan pa siya. Ikukuhan ba? Na-observe pa. Hindi naman. Buti hindi stroke Pero dinextrose na. Buti hindi stroke Ginaw daw? Smiyo. Nakahiga? 80/50 yung sugar naman niya, okay. Kaya lang yung... Sugar 149? Sugar? Okay ba yung 149? Akin lang mataas ang 149. Ay, nag-low blood siya. Di ba mataas ang sugar 149? 80/50. Ikinukuhan pa yun. Di ba 1 ano lang? Pero okay naman siya, conscious na, wala rin pagkahilo. Hindi ka salita ba? Hindi. Ay, hindi ka salita? Pero nagre-respond siya. May response siya. Pag tinawag mo siya, may response naman siya.